bangka. Mas mainam nga daw. Bakit mo pinatay? Romy, ang galing mo, pre! Kailangan na nilang lumabas ng slaughterhouse para Hindi na sikreto napapatay. Nais lang nila mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang pamilya, kaya tiniis nilang mawalay sa mahal sa buhay at magtrabaho sa ibang bansa. Sa kasamang palad, pumutok ang kaguluhan sa gitnang silangan nitong Hulyo at mahigit 30,000 OFW ang naipit sa balag ng alanganin dahil sa labanang wala naman silang kinalaman. Ngayong gabi sa aming ikalawang taong anibersaryo, silipin natin ang kwento ng ating mga kababayang naipit sa gulo sa Lebanon. Mula dito sa Lebanon-Syria border, ako si Jig Manikad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. In 2 or 3 hours, we are going to attack the south of Lebanon heavily. مجزرة بقى أكثر من 25 طاقة. At 19 ng Hulyo na makarating ang aking team sa Dubai. Doon ay nabutan namin ang grupo ng Special Envoy to the Middle East, Ambassador Roy Cimatu. Sa mga sandaling ito ay nagkakaroon ng pagpupulong itong Middle East Preparedness Team sa pangunguna ni Ambassador Cimatu kaugnay ng posibleng evacuation ng mga Pinoy mula sa Lebanon, papuntang Syria at papunta dito sa Dubai. The cost of bringing the Filipinos from Beirut to Cyprus is 350,000 per month. Ito, the cost of bringing the Filipinos from Damascus to Manila is 200,000 lang. Cheaper. Naunang lumipad si Ambassador Cimatu patungong Damascus, Syria. Kami naman, naging abala sa pagpoproseso ng aming visa. Kinabukasan, kami naman ang aking cameraman ang bumiyahe. Sa eroplanong papuntang Syria, 8 lamang kaming mga pasahero. Malayo sa kapasidad ng eroplano na mahigit 200. Isang malinaw na indikasyon sa tensyong nagaganap sa lugar na aming pupuntahan. Bumabiyahe tayo ngayon papunta dun sa monasteryo kung saan pansamantalang tumutuloy yung mga Filipino OFWs na lumikas mula Lebanon. Kararating din lamang namin dito sa Damascus mula Dubai at magsisimula pa lamang yung aming usapan kay Yusek Segis. Minsan yung litrato ng leader ng Hezbollah sa Lebanon dinidisplay pa sa likuran ng mga kotse bilang pagrespeto raw ito at pagmamahal na rin ng mga taga-rila sa Lebanon. We are in Syria very angry.
I hope no Israel in the life, no. Nasrallah, lot of people love him. Yes. Bumabiyahe tayo ngayon papunta dun sa monasteryo kung saan pansamantalang tumutuloy yung mga Filipino OFWs na lumikas mula Lebanon. Ang Church of the Living Saint Elias, pansamantalang tuluyan ng mga Pilipino. Mahigit 100 kilometro o nasa halos 2 oras ang layo nito mula sa Damascus, ang kabisera ng Syria. Merhaba. Nagsisiksikan ang daan-daang mga tao rito, kaya't hindi na rin napigilan ng iba na ibuhos ang kanilang galit. Siyempre mo na-stranded kami ng 10 hour sa critical area na yun. Critical yun. Si Annaliza, kabilang siya sa unang grupo ng mga inilikas na Pinoy mula Lebanon. Inisip ko na hindi na kami maliligtas. Iniisip ko kung mamamatay ako, paano nila malalaman. Paano kami makukuha doon dahil nasa bundok talaga kami, pinakatuktok ng Lebanon. Iniwan niya ang kanyang pamilya sa Pampanga para makipagsapalaran sa Lebanon bilang isang caregiver. Pangarap niyang mabigyan ng magandang kinabukasan ng pamilya. Talagang plano ko na talagang mag-abroad. Matagal na pangarap na yon kasi sa nakikita ko lahat ng nag-abroad nakakaipon, nakakapundar. Ang hirap, nakalayo ka sa pamilya mo, kumikita ng konting pera, tapos kung ano-ano pang mapapasukan yung peligro sa buhay, yun lang. Hindi lang mga Pinoy ang nasa shelter. Nandito rin ang ibang nasyonalidad tulad ng mga Lebanese na nagsisilbing volunteers. Ang pamilya ni Fatima, isang Lebanese national. Nais pumunta ng Pilipinas para matakasan ang gulo sa sariling bansa. Nilimas na raw ng mga pambobomba ang kanilang mga ari-arian sa Lebanon. Pero dahil wala silang mga dokumento papuntang Pilipinas, magsisilbi muna silang volunteers sa evacuation center. My home is bomb and money is no money here because I like Philippines and I am going. Please help me to going a Philippines. Kinagabihan, dumagsa pa ang mahigit sa 200 evacuees ng mga Pilipino. Pero sadyang hindi na sapat ang shelter sa pagdagsa ng mga evacuee. Sa sahig at mga pasilyo ng center na, pilit na pinagkasya ang ilan. Masaya ako. Pakita ko na aking mga pamilya. Kinabukasan, abot langit ang tuwa ng unang batch ng mga papauwiin sa Pilipinas, kabilang si Annaliza. Matapos sa matagal na paghihintay, sa wakas makakauwi na rin ang mga Filipino OFWs na ito na naipit sa Lebanon. Kung tutuusin, maswerte pa ang grupong ito dahil nakalabas sila ng buhay kumpara doon sa mga Pilipinong naiipit ngayon at yung iba naman ikinulong pa ng kanilang mga amo. Umpisa pa lang ito ng hirap ng mga opisyales sa pagpapauwi sa mga OFW. Dahil sa Lebanon, libo-libo pa ang natitirang naghihintay na mailikas. Tumula kami papuntang border ng Syria at Lebanon para salubungin ang dumarating pang mga Pilipino. 8, 9, 10. Matapos ayusin ang kanilang mga dokumento, naghanda na kami para bumalik ng Syria. Sumakay ako sa isa sa mga bus kasama mga ililikas na OFW. Dito ko nakilala ang ilan pang mga pamilyang pinaghiwalay ng gera. Bit-bit ang 7 taong gulang na anak at 1 taong gulang na sanggol, di mapigil ang pag-iyak ni Lina sa kanyang pag-alis sa Lebanon. Naiwan kasi ang Lebanese niyang asawa roon. Sa 9 years naming nagsama, itong kagabi lang kami unang
naghiwalay ba? Hindi. Taka yung mga bata. Masakit. Hindi rin nalalayo ang kwento ni Minerva. Uuwi ng Pilipinas para sa kaligtasan niya at ng kanyang mga anak. Pero naiwan din sa Lebanon ang asawa. Anong bili ng husband niyo sa inyo? Mag-ingat kayo. Ingatan mo yung mga bata. So what do you want to tell him? That I love him and I'll always remember him and let him take care of himself. Pagdating ng Damascus, Get this baby. dito sa isang simbahan, pansamantalang inilagay ng mga opisyal ang mga evacuee. Puno na kasi ang Church of the Living Saint Elias na unang pinaglagakan sa mga evacuee. Okay, so tumahimik na lang ho tayo. At mag-ano muna tayo dyan sa gilid. Nagdadala sila ng matres. Maring ito lang ang kwarto na available sa atin. So pagkasyahin natin ang ating sarili. Nabalitaan namin na may mga bagong grupo ng Pilipinong tatawid sa border ng Lebanon papuntang Syria. Kaya ito, pupuntahan namin upang alamin din ang kanilang mga kalagayan. Halos nasa 5 oras ang biyahe. Sa pinakahuling bayang malapit sa border, ang bayan ng Tartus. Hindi mahirap hanapin ang mga taga-suporta ng mga kalaban ng Israel. Sa kanilang mga bahay at gusali, makikita ang dilaw na bandilang ito, mga bandila ng grupong Hezbollah. Matapos ang may 4 na oras na biyahe, nandito na tayo sa border ng Lebanon at Syria. At pinayo ng mga taga-DFA na bitbitin na lamang yung passport para kung ano man na mangyari, ay meron tayong identification. Bakas ang takot ng mga tao sa border pa lang. Pami-pamilya ang nagsisilikas. Hanggat may kakarga sa sasakyan, ilalagay. Ang Arab Red Crescent o katumbas ng Red Cross sa atin, nakantabay na sa anumang aberya. Makalipas ang may ilang oras pang paghihintay, nakapasok na ang isa pang batch ng mga Pinoy evacuee sa border. At habang sila'y lumilikas, kami naman, papasok pa lang ng Lebanon. Dali! Yun lang ang hirap namin dito. Sumasabog ng lahat. Ayaw pa kami pakawalan. Salat na nga sa pagkain. Salat, hirap na hirap pa kami. 16 oras kami nagkakatrabaho dito. Ayaw kong payagan, sabi ligtas na pa lang kahit na nasabugan na ako, ligtas pa rin. Kaya tumakas ako. Alas 8:40 na ng gabi at tatawid lang natin sa border ng Syria. Inabot na ng gabi ang pagpoproseso ng kanilang Lebanese visa at ngayon diretso na tayo sa Beirut. May 3 oras pang biyahe mula sa border papasok ng Beirut, ang kabisera ng Lebanon. Maingat ang mga bumabiyahe, lalo pat kadalasang sa gabi isinasagawa ang mga pambobomba. Dito na tayo sa embassy ng Pilipinas sa Lebanon. Saan ka papunta? Papi, ay papunta kami sa Syria ngayon. Halian natin, baka tayo may mahalo ng basa.
Dali! Nilang ang hirap namin dito. Tumasabog ng lahat. Ayaw pa kami pakawalan. Salat na nga sa pagkain. Salat, hirap na hirap pa kami. 16 oras kami nagtatrabaho dito. Iniintay natin sa kasalukuyan yung bus na papuntang Damascus. Kinabukasan, may 100 OFWs ang nakaschedule na pumunta ng Syria. Nakataon na tawagin yung mga magulang ninyo, sabihin. Si Cherry, bugbog sa pasa mga braso. Nagliparan kasi ang kanilang mga gamit dahil sa mga pambobomba. Uuwi na tayo. Ayaw kasi akong payagan. Nagpapaalam naman ako ng ayaw akong payagan. Sabi ni Tess na parang kahit na nasabihan na ako, ligtas pa rin. Kaya tumakas ako. Sa tapat lamang namin, isang OFW ang humihingi ng tulong. Ikinulong siya ng kanyang amo mula sa ika-6 na palapag ng kanilang gusali. Hindi siya makasigaw sa takot na isumbong sa amo ng kanyang kapitbahay. Ang tanging nagawa niya ay ang maghagis ng sulat. Sarayin yung sulat o yun. Anong sabi niya? Ito yung pangalan ng employer niya. Gusto niyang sumama? Oo, gusto niya sumama. Number phone yan eh? Ayun, focus siya sa sulat naman yun kasi lumipad yung kapit na sinulatan. Natawagan namin yung amo mo. Nakuha na namin yung number. Samantala, 3 mga Pinay ang nagkabali-bali ang katawan matapos tangkaing tumakas sa kanika nila mga amo. Ayaw daw silang payagan lumabas ng bahay, kaya naisip nilang tumalon ng building para malayo sana sa gera. Ayaw po ako payagan, tapos hindi po ako pinapakain. Tapos 14 po kami sa isang bahay, 5 bata. Ang dami pong trabaho, hindi ko po makakaya. Yan mga Pinay. Mga Pilipino yan. Ba't nasa labas lang sila? Ano nga to? Hindi lahat nakaalis ng Beirut. Ang iba, naiwan sa Our Lady of the Miraculous Medal Church na siyang nagsisilbing evacuation center sa Lebanon. At ito naman ang sitwasyon. Ito yung evacuation center dito sa Beirut, Lebanon at araw-araw dumadagsa mga Pilipino rito para humingi ng tulong. Kung tutuusin, swerte pa rin yung narito sa loob dahil meron silang bubong na masisilungan. Dahil paglabas mo dito sa pasilyo, kung saan pinoproseso din yung kanilang mga papeles, ay wala na silang matuluyan, wala na matulugan, dito na lamang sa sahig, nagtitiis ang ating mga kababayan. Sa dami ng mga OFW na dumarating, wala nang mapaglagyan sa kanila. Ang kakulangan ng pondo, nakadagdag din sa mabagal na proseso. So wala na kami gagastos. So we're waiting for the money. Madalas ko mabasa sa internet, sa mga newspaper, na may pera. Hindi naman dumarating. So tigil muna kami. May dahilang magmadali palabas ng Beirut ang mga OFW. Dahil 5 minuto lamang mula sa kanilang tinutuluyan. Ito na ang sitwasyon. Halos wala na mga sasakyan dito, tsaka nagmamadali yung mga tao. Pag minsan, yung tingin nila parang nagdududa pa kahit may markang TV na yung likuran natin. Mukhang abandonado ng lugar, pero alam naming maraming mga mata nagmamasid sa inalang espiya kami ng kanilang kalaban. Kritikal ang lugar, kaya kailangan naming magmadali. Sa sentro ng Beirut, nakakalat na rin ang mga tangke. Sarado ang mga tindahan at madalang na ang mga sasakyan. Minsan may nagrarally malapit sa UN headquarters, pero ito'y bantay sarado ng mga sundalo at pulis.
Ilang oras lang matapos ang aming pagbisita roon, ito ang nangyari sa lugar. Muling binomba ng Israel ang Beirut. The country has been torn to shreds. Is the value of a human life in Lebanon less than that of the citizens of other countries? Itong karaniwang larawan ng gerang sumiklab sa pagitan ng Israel at mga Hezbollah, halos isang buwan na nakakalipas. At ang kasalukuyang bakbakan, bunga pa ng malalim nilang hidwaan. Dekada 80 nang itatag ang Hezbollah, isang militanteng grupo nang layunin ay patalsikin ng Israel mula sa Lebanon. Sa muling pagkabuhay ng kanilang banggaan ngayon, daan-daang sibilyan na ang namamatay. Libo-libo naman ang sugatan at nawala ng tirahan. At habang may labanan, may higit 30,000 Pinoy na nagtatrabaho sa Lebanon ang naiipit sa kaguluhan. The country has been torn to shreds. Is the value of a human life in Lebanon less than that of the citizens of other countries? The casualties are mainly among the civilian population. The international community must make its position clear on the need for an immediate cessation of hostilities. Ang sagupan sa pagitan ng Israel at Hezbollah, isang bagong labanan ng lumang gera. Nag-ugat daw ito ng itatag ang bansang Israel sa lupang tinitirhan ng mga Palestino matapos ang World War II. Sa bisa ng 1947 UN Partition Plan, hinati ang Palestine sa 3 estado. 55% ng lupain ang naging parte ng Israel. Ang natirang bahagi naman ang pamunuan ng Arabong Palestino, habang ang syudad ng Jerusalem at Bethlehem ay pamahalaan ng UN. Karamihan sa mga Palestino nawalan ng tirahan. Ang pag-okupa ng Israel sa Lebanon ang nagsilang sa Hezbollah o tinagurian ding the Party of God. Isang militanteng grupo ng mga Lebanese sa pangunguna ni Sheikh Zayed Hassan Nasrallah. Misyon nitong itaboy ang Israel mula Lebanon. Ang gerian na nagsimula noong dekada 80, nagtapos noong taong 2000 nang umalis ang Israel sa Lebanon. Ang tensyon sa magkabilang panig muling sumiklab matapos dukutin ng mga Hezbollah ang 2 sundalong Israeli noong nakarang buwan. Panawagan nila, palayain ng Israel ang mga Lebanese Palestinian sa kanilang mga kulungan, kapalit ng 2 sundalong Israeli. Ang opensiba ng Hezbollah itinuring ng Israel bilang acts of war para sa Israel at ang kaalyado nitong Estados Unidos. Terorista ang mga nasa likod ng Hezbollah. Since Hezbollah is considered as a terrorist organization, naturally they won't negotiate with Hezbollah. Upang matigil ang karahasan, isinusulong na ng UN Security Council ang pagkakaroon ng International Peace Force sa Timog, Lebanon. Giit naman ng Israel at US, ang tanging solusyon sa hidwaan ay ang pagbabalik ng 2 sundalong Israeli at pagpapatupad sa UN Resolution 1559 na nag-uutos ng pagdidisarma sa Hezbollah. Sa ngayon, nagtutulong-tulong ang lahat upang bigyan ng solusyon ang labanang malalim ang pinag-ugatan. Pero habang patuloy ang bakbakan, hindi lamang buhay ng mga sundalo at ng mga militante ang nakataya.
kundi pati buhay ng mga inosenteng mamamayan. Sa Pilipinas, sinundo namin sa Pampanga ang pamilya ni Annalisa, ang Pinay na kabilang sa unang batch ng mga pinauwi galing Lebanon. Iniwan ang asawa at mga anak para magsilbing caregiver sa Lebanon sa kagustuhang mabigyan ng magandang kinabukasan ang pamilya. Ilang sandali pa, muling pinagbuklod ang pamilya. Hindi man daw tiyak ang naghihintay na bukas sa kanila ngayon. Ang mahalaga, nakauwing ligtas si Annalisa tulad ng iba pang mga OFW. Full evacuation na ang utos ng gobyerno sa lahat ng mga OFW sa Lebanon. Ibig sabihin, lahat po pwersang pauwiin na ng Pilipinas para sa kanilang kaligtasan. Habang inilalatag naman ang plano para sa kanila ng pamahalaan para sa kanilang magiging trabaho sa inaharap. Makalipas ang ilang araw, lumabas na din kami ng Beirut. Naiwan namin ang marami pang mga Pinoy na naghahangad na makalabas at makatakas mula sa kaguluhan. Patuloy pa rin nadaragdagan ng mahabang listahan ng mga nasawi at nasayang na buhay dahil sa labanan ng Hezbollah at Israeli. Kailan kaya makakamtan ng kapayapaan sa parteng ito ng mundo? Samahan niyo po kaming muli sa susunod na Martes mula dito sa Lebanon-Syria border kasama si Maki Pulido. Ako si Jiggy Manikat at ito ang Reporter's Notebook.